Niya, matagal ng id, nagsalita. Hello, magandang gabi po, bayan! Diyan magandang gabi dyan. Masanto siya labi sa Pangasinan. Ito may Pangasinan muna tayong ruta. Ang kausapin natin patungkol sa, naalala niyo ba yung meron kaming binulgar sa pamamagitan ng principal ng eskwela ng San Fabian diyan sa Pangasinan, na yung mga ghost students, pero mo, uso na kayo ng ghost eh. May ghost, may flood control, ghost. Pati estudyante, ghost. O ano pang ibang mga ghost? Nako, maraming ghost. Ito ngayon, bago natin, inaantay natin na papasok yung school principal na ating guest natin ngayon, ay mag-introduce muna kami. Magbibigay ako na muna ng konteksto kung saan. Kanina ay tumawag sa akin si Miss Marmy Cabonyas Bautista na principal at nilipat siya ngayon sa bagong school. Ay nakatanggap daw tinawagan daw siya kanina habang namamahinga siya. Tinawagan siya sa telepono ng opisina ng Regional Director ng Department of Education na si kamag-anak ni Jaime Aquino, si Mr. Tolentino Aquino. Ang tumawag sa Region 1 Department of Education Director. Tapos tinawagan siya na isi-serve na daw ang suspension sa kanya. Itong suspension na ipapatupad daw ay sang-ayon daw ito sa noong unang suspension na pinalabas nila noong, kung hindi ako magkamali, anong petsa ito? Noong October or na pinalabas nila ng na suspended na siya preventively sa dahilan sa may kaso siya. So ngayon, ang ibahin naman natin ng suspension na preventive, iba naman po yung suspension na parusa. So, ito naman na preventive, dahil preventive lang, kasi kung manalo siya, ay balik naman mga sweldo niya kung mananalo siya. Ngayon, ito na si bida natin. Ay, ang magandang principal pinakamagandang principal sa Pangasinan. Ito ang nangyari sa kanya. Siya po ang nagbulgar ng ghost students sa ALS at saka sa junior high school saka senior high school. Alam mo kasi may programa ang pamahalaan natin mula nung pumasok tayo sa K-12 ay nagkaroon ng dagdag na antas ang high school. Imbis na fourth year sa panahon namin, panahon ni Marmy Bautista, panahon ni Jaime Aquino, panahon ko, 4 na taon ng high school. Si ngayon, 6 na. May junior high school, may senior high school. At dahil po yan ay dagdag bigat sa mga balikat ng mga magulang, ay nagkaroon ng programa ang pamahalaan natin na magbibigay ng voucher. Ang voucher naman yon, iyan ay pambayad sa mga private school kung saan mag-i-enroll ang junior high school at senior high school. So, yun naman ang aming nailabas no na binulgar ni Principal Marmy Bautista, sapagkat lumalabas po kahit taking mga estudyante ini-enroll sa mga private schools. Ano ka private schools yun, Marmy? Nakalimutan ko eh. Kingsville po, sir. Kingsville. Kingsville po, sir. Kingsville Academy. Kingsville Academy sa dalawang bayan, sa Tayog, tsaka sa saan mag-isa? Sa Mingan, sir. Mingan. Okay. So, yun, mag-enroll ka sa Kingsville Academy, ay ang sistema, kukolektahin ng Kingsville Academy at lahat ng iba pang pribadong school sa buong Pilipinas, kung may naka-enroll na mga estudyante, libre kasi yan eh. Kukolektahin nila sa Department of Education, voucher system. So ito, ang binulgar ni principal ay yung faking student, ghost students. Uso naman kasi yung ghost eh.
may ghost na flood control, may may ghost na students. Dapat ito, ang mangyari nito si Jaime Aquino tsaka si Marmi, Ghostbuster eh. Ghostbuster! So ngayon, ito, dahil ito sa mga pagbulgar niya, nagkaroon po siya ng kaso. Kinasuhan siya na inimbento siya ng kaso ng mga sa Department of Education. At ang nangunguna na gumagawa ng kaso laban sa kanya ay si Regional Director ng Department of Education na si Tolentino Aquino, kamag-anak ni Jaime Aquino. Pagkatapos kasama na dyan yung sa Division 2 ng Pangasinan na Division Supervisor, Division Superintendent na si, anong pangalan nun, Marmi? Dr. Vivian Luz Pagatpatan po. Dr. Vivian Luz Pagatpatan. So, inimbentohan siya ng kaso na imbento. Pati kaso ngayon, ghost na rin eh. So, dahil hawak nila yung mga opisyal ng DepEd sa region, ay nagpalabas ito ng tinatawag na Preventive Suspension Order. Ang Preventive Suspension Order po ay normal na nilalabas yan ng kahit anong opisina, Civil Service Commission, pinapalabas din yan ng Philippine National Police, sa mga pulis na gamit ang tinatawag ni Internal Affairs Service, pinapalabas din yan ng ibang mga opisina sa gobyerno, sa military, pinapalabas din, pero military system naman, na marami na rin akong pinanalo dyan sa court martial system. So, kumbaga, pati sa court martial, expert na rin ako. Gayon, ang sistema dyan, pinapalabas lang yan, pansamantala, na suspendin ka muna. Ang pakay niya ay para yung kinakasuhan ay hindi siya mag-influensya o hindi siya mananakot ng testigo at hindi niya itatamper o i-purge yung mga dokumento sa hawak sa opisina niya. So, yan ang kapakay niyan. So, kanina sinasabi ko po na yung kasong sinampa sa kanya DepEd ay invento. So, kayo, kung invento, ang problema ito, yung kasong yan invento na sinampa sa kanya ay may relasyon sa isa pang kaso na naisampa na sa ombudsman. Si Marmi Bautista nagsampa. Pareho ang pangyayari, pero this time, siya naman ang nagsampa ng kaso sa ombudsman. Ang kalaban ay yung mga nagsampa ng kaso laban sa kanya. Tapos, nagsampa rin sila ng kaso doon sa Civil Service Commission. So, ilang jurisdiction ang gumagalaw. Ngayon, may order ang isa dyan, naalala ko may order ang Civil Service Commission, di ba? Tapos nang tatanggap mo preventive suspension galing Department of Education. Tama ba ako, Marmi? Opo, sir. Okay, so ngayon, dahil doon, tinulungan ko siya, gumawa kami ni Jaime ng motion for reconsideration niya doon sa Department of Education na preventive suspension. At ang katwiran namin, wala ng authority ang Department of Education dahil ay naisampa niya na ang kaso, kaparihang kaso doon sa Office of the Ombudsman at saka doon sa ang administrative aspect ay naisampa niya sa Civil Service Commission. Parang gano'n ata kung hindi ko nagkamali. So anyway, what is important is nagkatatlong ahensya ang may hawak ng isang kaso. Sino mananaig? Yan ang mga problema dito. Pero nauna po ang ombudsman. So dapat kung sinong una nakakuha, yan ang may jurisdiction. So ngayon, may tumawag kanina kay Marmi na ipapatupad naman daw ang suspension order na preventives laban sa kanya. So mamaya natin itakil yung merito. Sige, pwede mo na pakikwento mo na ngayon anong nangyari kanina habang nakikinig kami ni Jaime Aquino. Kasi po kanina, sir, tumawag po sila sa akin na ipapatupad na daw po ang suspension order ko galing po sa central office po, sir. So, nag-alala po ako kasi ako po yung unang nag-file ng case at ako po yung nagsabi ng mga maling ginagawa po nila sa DepEd. Ngunit nabaliktad po lahat ang pangyayari. Bakit ako na po ngayon ang binibigyan nila ng suspension order? Yung mga pinailan po natin ng case, sir,
sila naman po ngayon ang hayahay at ginagawa pa rin ang kanilang mga ginagawa na kamalian sa DepEd. So, nagtatanong po tuloy ako, sir, kung talaga po bang inaaksyonan po ni DepEd Secretary Sani Angara ang aking mga hiling dahil hindi po ako nagpalipas ng mga araw, buwan na hindi nagpapadala po sa kanya na mga sulat para po dito sa mga hinihiling ko po na mga aksyonan ang mga nangyayaring mali po dito saan. Mas lalo po na galing pa sa central office po, sir, ang suspension order ko. Bakit nagkaganon, sir? Ako po yung nag-file ng case, ako po nagbulgar ng ghost student. Ako pa po ngayon ang binibigyan nila ng suspension order. Yun po ang mga tanong ko, sir. Bakit po ganun ang nangyayari? Totoo po ba kaya na binibigyan talaga nila ng attention po ang mga dinudulog na problema sa Department of Education? At pati din po doon sa dinulog ko po sa Office of the President na hanggang ngayon po ay wala pa po akong natatanggap na aksyon o may natanggap ako dati na sabi po nila ay bigyan po nila ng attention doon po sa binigay po natin na complaint, appeal po sa kanila. Pero ang ginawa po kasi sa akin ng Pangasinan 2, binaliktad po nila yung sitwasyon, binaliktad po nila yung pangyayari. Imbis na sila po yung mabigyan ng leksyon kung ano yung mga nangyari sa mga dinulog po natin, baliktad po ang nangyari. Ako po ang naparusahan. Ako po na nagsabi ng katotohanan sa korupsyon na nangyari po dito sa Pangasinan 2. Ako po ang nahirapan. Halos isang taon po ako na hindi nakabalik sa DepEd dahil lang sa sabi po nila ay preventive suspension, pero hindi po ako nakabalik. Doon po sa sinasabi nila na sumahod po ako, hindi po ako sumahod, sir. Wala pa akong sinahod. Hanggang ngayon po, hindi ko po natanggap ang mid-year bonus ko nung last year. Yung mid-year bonus ko, hindi ko po natanggap. Yung sweldo ko po ng February hanggang May, hindi ko rin po natanggap. Kaya yung sinasabi po nila na natanggap ko yung mga yon, hindi po, wala po akong natanggap. Ipakita po nila yung payroll nila ng February to May kung mayroon po akong natanggap. At saka mid-year bonus po, wala po. Lahat po yun, sir, pinaghirapan ko. Hanggang ngayon, sir, wala po akong natatanggap na sweldo ko dahil nga po doon sa pagkakasuspende ko po, sir, ay nag-arrears ang mga deduction ko. Dahil syempre po, mahirap lang po ang buhay ko dahil po sa kagagawan din po nila na sa DepEd. Marami po kasing ginawa nila po sa akin. Hanggang sa pag-upo ko bilang isang teacher 1, binili ko po pinabayaran po nila sa akin ang aking item. Kaya ang dami ko pong yung DepEd, yung sabi po nila ay item for sale, totoo po yun dahil ako po ay isang biktima ng item for sale. Dahil binayaran ko po ang aking item nung teacher 1 po ako, kinuha po nila lahat ng sweldo ko. Yung 7 buwan. Yes, sir. Dahil sir sa sama na, dahil nga po sir sa hindi na po nila ako tinitigilan. Kung bakit ganito na ako na inilabas ko talaga yung kabulukan na ng DepEd. Dahil hindi ko na po kinakaya talaga, sir, yung nangyayari. Hindi ko na po talaga kinakaya. Lahat po sumusunod po ako. Pero ngayon, sir, paulit-ulit po nila akong sinususpende. Ngayon, suspension ulit. Ako yung nagsabi ng katotohanan, pero suspension ulit ang matatanggap ko. Saan po ang hustisya sa akin, sir? Saan po ang due process sa akin, sir? Sana po, Secretary, ang dami ko na pong sulat na pinadala po sa inyo. Sige. Kung talagang pinakikinggan po ninyo, Secretary, sir, sana makita din po ninyo yung mga
ipinapadala kong sulat para po sana kahit isa sa mga sulat ko po ay mabasa po ninyo para makita rin po ninyo kung ano po pinagdadaanan. Ako nga sir, principal na, nagagawa po nilang ng ganito. Di mas lalo na po yung mga teacher 1 at saka mabababa pang posisyon po sir. Okay. So, binabanggit mo kanina na binili mo yung position mo sa bilang teacher. Sino ang pinagbilan mo at magkano bili mo? Nung binili ko po yung item ko sir, hindi naman po yan na binili. Kaya lang sinabi po nila kasi sir, dapat karapatan ko lang po, dapat lang po na makuha ko ang item ko na mobile teacher po noon dahil po 6 years po akong nag-serve na wala po akong sahod. Nung dumating po ang item ko, hindi po sa akin maibibigay. Kaya sabi ko po sir, kung magkano po ang ibabayad po ng pagbibigyan ninyo, yun din po ang ibibigay ko, sabi ko po. Kaya nagbigay po ako ng 50,000. Pagkatapos po, dumating po ang sahod ko ng 9 na buwan. Pagdating ng 9 na buwan, na pagdating ng sahod ko, taob cheque po ang tawag po namin doon. Itataob mo yung cheque, mamimili ka lang po kung ilang cheque ang sasabihin sa'yo, kung ilan ang kukunin mo. Sa awa ng Diyos, sa 9 na cheque po, natatanggapin ko po sana noon. Ang natanggap ko lang po noon ay 3 cheque. Ang lahat po ng cheque na nagkakahalaga ng malalaki ay nasa harap po ng taong magbibigay sa akin ng cheque. At ang napunta po doon sa harap ko kasi nahiya po din ako na tatanggapin ko po yung cheque, ay kukunin ko po yung cheque na nandun pa sa bandang harap niya. Kaya ang kinuha ko po, 3 cheque kasi sabi po niya kuha daw po ako ng 3 cheque doon sa harap ko. Kaya kumuha po ako ng 3 cheque. Ang laman lang po ng sweldo ko na nakuha ko noon ay isang 2,000, isang 4,000 at sa isang 6,000. The rest of the 14,000 pa noon po ang sweldo ko noon ay napunta po doon sa harap po ng nagbigay sa akin ng cheque. Dami ko pong pinagdaanan. Sino yung ano na yun, official na napapili siya ng cheque? Supervisor ko po dati, sir. Pwede mo mabanggit pangalan niya ngayon? Pagbabanggitin, retired na po siya kasi sir, masasama ulit siya pero kung iimbestigahan po, pupuntahan po nila ako, sasabihin ko po. Pero kung dito na po sir, hindi ko na po sasabihin. Pero kung pupuntahan po nila ako, na lang, okay na ba sa'yo? Pagkatapos off-air, gagawa tayo ng affidavit. Kasi gusto ko, kung okay lang sa'yo, sa tingin ko naman iyan pinakamaganda. Let us go all out. Ireklamo na natin tututuloy. Nakala ko yung expose mo ay tungkol lang sa mga ALS na fake na mga estudyante, kinukubra nila ang bayad ng Department of Education sa mga peking estudyante na supposedly talagang babayaran ng gobyerno yan kung totoong merong junior high school at saka senior high school. At saka siyempre mga ALS, mga alternative learning system. So ganito, ang kukunin ko muna yung anong masasabi mo dito Mr. Jaime Aquino? Anong magagawa natin? Kasi kung ako tanungin mo, ay sapagkat gusto nang ipatupad kahit illegal ang suspension, wala natin magagawa. RTC na po ito. Anong masabi mo Mr. Jaime Aquino? Magandang gabi po sa ating mga nakikinig, lalong-lalo na sa yung mga followers. Katuto, salamat at binigyan mo ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Madam Marmy sa gabing ito. Ang masasabi ko lang po sa topic ngayon, sa problema ni Madam Marmy, ay kailangan na po talagang dumulog tayo sa korte. Kukuha tayo ng temporary restraining order. Kahit hindi ako abogado, yun po ang nararapat na gawin po natin kung talagang may isisilbi na suspension order galing sa central office. Kasi ang nagtataka naman na po ako, Katuto, kung bakit ang kaso na kasalukuyan pang dinidinig sa opisina ng Central Office ng Department of Education ay mas nauna yung suspension kaysa yung resolution.
dapat sana, kahit hindi ako abogado, dapat sana yung motion for reconsideration na ipinasa namin ay marisolba muna bago makapag-issue ng anumang kautusan na suspension para naman pagiging patas ang laban. Pero kung ipapatupad na nila na wala pang resolusyon sa ating motion for reconsideration at yung kasagutan natin sa kasong ni Marmi na kwan ay sinampa ng ni na ni Division Superintendent Vivian Los Pagatpatan, yung insubordination yan na kaso. Maalala ko Okay. yan. Kaya kailangan mo na sana kung nakikinig ang ating kagalang-galang na sekretary Sani Angara, kung talagang seryoso na tulungan sabi nga ni Senator Rizon Ontiveros nung budget hearing, siya pa mismo ang nagsabi na iniimbestigahan, dapat imbestigahan, sabi ni Senator Rizon Ontiveros, si Tolentino Aquino, yung regional director ng DepEd Region Ah. 1, kasi inireklamo. Ah. Tapos, yung nagrereklamo ay nakatanggap pa ng death threats niya. Ah. Siya pa ngayon ang humaharap sa maraming kaso. Ano bang klaseng sistema yan? Dapat sana yung nagbubulgar ng katiwalian ay dapat mabigyan ng proteksyon. Okay. So ako naman sa karanasan ko, ang pinakamagandang gawin natin dito ay pupunta tayo sa RTC. Total wala nang ang tanging makapigil lamang nito ay RTC. Ang ginagawa nilang ang katwiran natin ay mayroon tayong una, motion for reconsideration. Pangalawa, wala ng jurisdiction ang Department of Education kasi yung usapin sa kasong yan ay nauna na isampa sa ombudsman at saka nauna pa rin sa Civil Service Commission. So, sa madalit sabi, talagang completely and absolutely walang kapangyarihan ang Department of Education. Ang malungkot lang sa Pilipinas, kahit sa ang parte ng Pilipinas, uso na ngayon basta ikaw ang head, ikaw ang hari, talagang inaabuso mo ng iyong kapangyarihan, masaktan mo lamang ang mga kumukontra sa iyo. Feeling nila dito kasi nagtatraidor si Marmy Bautista sa kanila. Wala namang ginawa ang babaang ko nito, ang principal na ito, na kundi isumbong lamang, ipahayag, ipakita sa publiko yung harap-harapang pagnanakaw. Maganda nga lang hindi to baha Ibig sabihin, yung opisyal ng Pilipinas sa atin, kahit sa ang aspeto mapabaha man, sa tingin ko sigurado sa ibang opisina magsasakahan man, sa irigasyon man, ang daming nakawan sa atin. So ganun ang nangyari. Anyway, manais ko lang may kwento sa iyo Marmy. Sa totoo lang, ang kaso mo ay hindi pa kaawa-awa. Merong itong nag-comment sa akin, ang kanyang pangalan na nilagay dito si Bongdi. Siya, 30 years siya na teacher 1. Hindi siya na-promote kahit na may car siya. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng car. So ganun daw kalakaran na naasar din siya sa Department of Education. So malamang si Bongdi ay retired teacher na ngayon. Pero pwede ba mangyari yan? 30 years, teacher 1 ka lang? Ganun na nangyari sa kanya. Ano masasabi mo rito, Marmy? Opo sir, totoo po yan. Kasi sa bawat promotion, minsan, kailangan may kaakibat po na pera para po ma-promote ka o palakasan system sir. So, ang Minsan, palakasan pera-pera. pera-pera sir. Depende kung sino po ang humahawak. So, ibig Talaga sabihin, sir. ang mga boss lang naman, kung maayos po sa tingin ko, kung maayos ba ang division superintendent, hindi mangyari ito. Opo. Pero kahit maayos ang division superintendent, kung corrupt naman ang regional director,
wala rin magagawa. Tama? Opo. So, ibig Kasi ang sabihin, kasi sige, ikaw sir, magsabi. kasi sir minsan hindi po nila nakikita sa taas kung ano pong nangyayari po sa baba. Minsan sa Oo. baba po kung saan dito po sa doon po sa baba nangyayari. May taga ano sila, may taga kuha doon sa baba, sir. Kuha ng alin? Ng pera? Taga kuha po ng pera. Okay. May ibang tao po kasi na kukuha ng mga ganyan, sir. So, ang ibig sabihin, yung mga magsiservisyo sinabi mo kanina, marami sigurong teacher ang alam ko na may karanasan kagaya sa'yo na pinatrabaho ka na walang sweldo tapos biglang ibinigay sweldo na maramihan, sabay-sabay. Tapos ang Opo. cheque, imbes na 10 cheque ang ibibigay sa'yo kasi 10 buwan, pinapili Opo. ka lang ng 3 cheque. Yung Tatlong ibang cheque, cheque, sir. ang ibang cheque, pinapapirmahan lang sa'yo at ibalik sa kanila. Opo. Oh, sus, nakakalungkot talaga. So, kailan kaya mawala ito mga ganito sa bayan natin? Sa totoo lang, ganito. Ang kailangan dito talaga, matindi na talagang laban ang pakailangan natin. Ito lang si Mr. Jaime Aquino, pag hindi mo ba, yung ano natin, siguro tawagan kita mamaya, i-topic natin yung 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 bagong flood control mo diyan, pwede mo mapauna dito para patikim sa mga nakikinig sa atin, babalik sila. Pag-usapan na naman natin ang flood control, Mr. Jaime Aquino. Opo, at gusto kong ibulgar na naman yung isang na dalawa pang congressman ang kakasuhan namin Okay. So sa anyway, ghost mamaya mo project na ng flood mamaya, control. mamaya mo na i-detalye. Basta patikim lang natin sa kala. Abangan nila in 10 to 20 minutes from now, mag-usap tayo ulit. Ang pag-usapan natin yung mga ilabas natin ang video. Makita mo Marmi ha, makita ang video ng daag ng ng ilog sa Pangasinan na sinasabi na merong flood control, wala naman. So, iyan ang ipapakita natin mamaya. So, anyway, tapusin natin to kay Marmi. Ang mamaya siguro bilang tulong ko, tatapusin ko, gagawin ko, birthday ko bukas, pero pangregalo na lang sa akin ito ng Diyos. Gagawa ko ng petition for certiorari, ipasa ko kay si Mr. Jaime. Bahala ka na maghanap ng abogado diyan na tutulong sa kanya para i-represent siya sa RTC Dagupan. Ganun ang gagawin. Ang hingin po natin ay utusan ang regional director ng Ilocos Department of Education na huwag ipatupad ang suspension order laban sa kanya sa katwiran na, number 1, walang authority or walang jurisdiction ang DepEd region sa pag-suspende sa kanya sapagkat nauna ang kaso doon sa Department of sa Ombudsman at saka sa Civil Service Commission. Yan ang nagagawin natin. So okay, so maganda Merry Christmas na lang sa inyo lahat. Kahit malungkot ka, Marmi, Merry Christmas. Si Sir Jaime. Tatawagan kita mamaya, Sir Jaime ha. Okay, over and out. Okay? Siguro lang muna, magbasa lang muna ako ng comment dito. Sabi ni Annabel Eve Taylor, dapat bumaba ng Panginoon, husga na dapat ang magnanakaw. Sabi ni Bongdi, sa kanyang siya may problema sa teacher 1 sa 30 years. Complete academic records ang ibig pala sabihin ng CAR at in service pa siya hanggang ngayon. So, ibig sabihin, teacher 2 na siguro siya ngayon. So, sabi niya, bingi daw ang DepEd eh. Bingi ba? May tainga bang DepEd? Marmi, taga-DepEd ka eh. Si Jano Robles. Sampahan na yan. Okay, sino pag iba? Si Miss Daisy. Gandang gabi, Katoto. Okay, Samuel, walang gobyerno ang Pilipinas. Pangit naman talaga pag walang gobyerno. Dapat, yung sinasabi namin lagi, ours is a government of men and not of laws. We Filipinos must subscribe to the force of the law, not to the law of the force. Kaya dapat ang gagawin natin, there must be a rule of law, not the rule of men. So,
Tapos, sabi ng isa ni K3RO, ang mas nakatatakot ngayon ang pag-ikot ni Auntie Claire. Ba't ano bang gagawin ni ano? Monitor mo ba? Anong gagawin ni Claire Castro? Sa mga eskwelahan, iikot na sa eskwelahan, kinukumbinsi mga tao na siya ang tama at hindi fake news ang ginagamit. Na maraming student na magulang ang bibilog ang ulo. Hindi ko maintindihan yan. Anyway, balikan ko na lang yan. Florentino Glenn Nadero, Transparency, Accountability, and Justice. Asan? Okay. Tapos si Back Squatter, Marcos resign, bagsak ekonomiya, wala na investor, puro crocodile. Okay, Love TV Patrol, Rico Dalangpan Ricoleto, good evening, Sir Dr. Tato Kausing. So anyway, just bago tayo magsara, ito po ang katotohanan na masakit. 60 pesos na po ngayon $1. Ngayon, yung mga mamamayan na mga ordinaryo, hindi nila naintindihan ang ibig sabihin nito. Pero ang ibig sabihin nito po ay, walang benta, hindi nakakabenta ang Pilipinas ng kanyang produkto. Kaya bumaba ang ating peso, mas mataas ang dolyar. Ganun po yun. So, ibig sabihin, kung hindi nakakabenta, may problema sa mas nakakataas sa atin. Dati naman, 650, siya 50 lang, 51, 52, diyan naglalaro. Ngayon, biglang tumakbo sa 60. Nasaan ang problema? Tapos, ito pang nakakalungkot, Jaime. Ang sinasabi ngayon, dahil tinigil ang flood control projects, mahigit halos 1.5 milyon Pilipino na nagtatrabaho sa construction ang walang trabaho ngayon kasi tigil ang flood control. So ngayon, papakainin natin yan. Saan kukuha ng pagkain yung 1.5 milyon na tao na nawala mang construction workers? Biro mo kung hindi lamang sila nagluko sa construction na ginagawa nila, marami pa sana Pilipino ngayon ang makakabili kahit na 500 lamang ang tinatawag na Noche Buena. O sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Sir Jaime, babalik tayo mamaya. In 15 minutes, si kapatid na Abdul Arsad, andyan si Jensan. Magandang gabi. So, good evening, Atty. Toto, watching from Singapore. Terencia Share. Okay. Bumalik si si Marmy. Bakit hindi nawala atang signal niya? Anyway, mamaya na, tama na muna ngayon at magandang gabi po, bayan. Babalik tayo. Sir